Ayan, ganda ng lugar oh. Sabi dyan, welcome to Barangay Tambo, Malaki. Ayan. Napakasarap bumiyahe dito mga kabayan. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ika-19 na araw sa buwan ng Enero 2025. Yes. Oras po natin ay alas 9 na medyo makulimlim na umaga. Sarap bumiyahe dito mga kabayan. Oh, tingnan nyo naman ang daan. Oh. Bawal lang dyan mag-overtake. Nakita nyo naman, double yellow line. Ayun, papasyalan natin yung karugtong ng pinakamahabang bypass road dito sa Cavite. Hindi pa siya tapos na tapos, no? Kasi mayroon pang mga lugar na katulad nitong ating ina-update po sa inyo. Yung pong nakaraang video natin, kung napanood nyo dyan sa Indang East section, nakita nyo naman yung right of way medyo no? Pero yung pong portion ng silang to Amadeo hanggang Indang East ay nagagamit na po yan ng mga kababayan nating motorista at saka yung mga taga rito sa Cavite, no? Napakalaking bagay sana niyan kung yan po ay dire-diretso na hanggang Nasugbu. Sabi ko po, yan ang pinakamahabang bypass road dito sa Cavite kasi may sukat po yung 42 kilometers pagmula po dyan sa Aguinaldo Highway sa Silang hanggang sa makarating po pagtawid dyan sa Nasugbu, Batangas, Barangay Look to be exact, no? At tila madadagdagan pa kasi di umano ay mayroon pang ginagawang kadugsong dyan sa may Barangay Malitlit 1, Barangay Balete 1 dyan sa Silang din. Minsan po ay papasyalan natin siya para po makita nyo. Maaga-aga natin inumpisahan yung video. Gusto ko pong maipakita kasi sa inyo itong lugar, napakaganda. Ito naman po yung Barangay Tambo, Ilaya. Ayan. Ayan yung kanilang barangay hall, oh. Tambo, Ilaya. Kakanan tayo dito, syempre. Kurba yan eh. At nag-road widening pala sila dito, oh. Yan, oh. Diba? Ayan. Mind you mga kabayan, ang hinahanap po natin ay yung alignment ng east-west lateral road, no? Dahil hindi pa nga po siya dugsong na dugsong, ay ito po yung ating binabaybay. Ito po ay Indang Alfonso Road. Ito na, Mabuhay, Barangay Tambo, Kulit. Yan, Tambo M, Kulit. Dito po ay na-vlog na natin ito, matagal-tagal na. Siguro ilalagay ko na lang yung link dyan sa ating description para inyo pong mapagkumpara. Meron ditong mayroong gawa na dyan eh. Ayan, no? Teka lang. Dito po tayo kakanan sa Uros Farm, pero silipin lang muna natin dito yung tulay. Gawa na yan eh, no? Kaya lang hanggang dyan lang muna, tapos parang kakabaak pa siya, no? Yan, no? Ayan, Uros Farm. Para po matumbok natin yung alignment niya, dito siya tatawid sa lugar na ito. Ayan. Yung sa mga nagmumotor dyan, sundan nyo lang po yung biyahe natin para hindi na kayo dadaan dyan sa may national highway, no? Ang tagos po natin ito ay Barangay Daine, Camp Constancia. Ayan, eto na siya. This way. Pinadaanan na. Okay, dito kasi dati tayo dumadaan yan, no? Ngayon pinadaanan na siya. Eto na, oh. Wow. At least, di ba, no?
Ngayon, nagumpisa tayo dito sa may barangay Tambu ulit. Then dadaan tayo dyan sa may Tambu Balagbag. Ito na yung gate nung ano, nung isang event place dito, Balay Kulit Farm Resort. Farm Resort pala yan. Oo, yan. Diba? Ayun, buo na yung kalsada. Tingin ko the best na kumuha tayo ng aerial shot ay dyan sa itaas may Tambu Balagbag, no? Para makisilip natin hanggang dun sa may papunta na ng patawid na ng Daine. Nung nakaraan dumaan tayo dito, ginagawa pa lang to, kaya nakita nyo naman buong buo na yung kalsada na. Yan, galing. Eto, crossing to, intersection. Eto na yung Tambu Balagbag. Yan, dito palabas yan ng highway. Ang ganda na, di ba? Ang luwang, oh. Yun na lang ang problema, yung dadaanan natin na yun. Yan, stay tuned po, kuha tayo ng aerial shot. Ayun, sabayan natin yung ating aerial shot, mga kabayan, no? Samantalang bebiyahe tayo rito sa baba, ay i-alternate po natin yung ating aerial shot. Kaya na pala ng 4-wheelers kasi nga ngayon po ay maganda na yung panahon, wala nang putik. Ayan, may dumadaan na mga tricycle, tuk-tuk. Morning po. Ayan, dati-rati mga motor lang nakakadaan dito eh. Kasi nga ubod ng putik. Saka parang ito pa yung natitirang right of way dito na hindi pa, I don't know. Diba, no, hindi natin alam yung real score. Pero sa nakikita natin ay ito pa yung right of way na hindi pa na bubungkal. Tapos banda-banda rito, kapraso lang naman yan eh, siguro mga 100 meters banda-banda rito, sementado na yan, kagaya po nung inyong nakikita sa ating aerial shot. Diretso tayo hanggang sa Barangay Daine. Yung tinambakan ng lupa, ano. At nakita natin yung tulay din eh. Tapos na yung kabaa ko. Nung nakaraan dumaan tayo dito, pero hindi natin siya binlog, ay ginagawa pa. So ang mangyayari pala, yung dito sa left side, yung dudugsong dito sa ano, yan angat eh. Diba? Yan.
Ah, tapos na siya. Ayan, may barandilya na eh. Ah, baraks yung mga gumagawa. Ayan, no? Wala silang trabaho ngayon kasi nga linggo sa pa piyesta ata ng Indang. Oo. Shoutout kay Sir Arnold Medina at sa kanyang family. Nakalimutan ko yung barangay nila eh. Bihira kasi ako mapunta ron eh. Buti pa itong dinadaan natin. Dito na yun sa Poro. Itong dinadaan natin, kabisado ko yung mga barangay eh. Ayan. Barangay Dainit na po itong binubungaran natin. Napaluwag na rin yung kalsada rito. Then hahangga po tayo doon sa boundary, no? Ayan, Barangay Dainay Road na po ito. Ayan o, kukross dito yung east-west. Ang ating pong ibinabahagi sa inyo mga bayan ay Indang West section itong Cavite East-West Lateral Road. Ayan, may mga poles din na rin nung nakaraan. Nung nakaraan ay pagdaan natin dito, ginagawa pa lang yung magkabilang sidewalk. Tapos yung lalagay ng poste. Ngayon na ilagay na pala oh. Oh, di ba? Matagal-tagal na tayo hindi nakabalik dito sa area. Kasi nga isang factor yung panahon, ano po? Oo. Dahil hindi naman tayo pwedeng sumagasa sa ulan. Hindi nyo may enjoy yung ating i-share sa inyo. Unlike po ng ganito, hindi siya ganong mainit, hindi rin siya umuulan. So sakto lang, hindi siya malakas ang hangin. Perfect para sa ating drone shot. Yes, salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng isang mabuting pagkakataon pang muli ay makapag-share po sa inyo ng mga latest development ng mga project dito sa Cavite. Isa nga po itong tinatahak natin na sabi ko sa inyo ay pinakamahabang bypass road dito sa lalawigan ng Cavite. Pero mo tumagos yan mula silang hanggang dun sa Nasugbu. Ilang bayan yung dinaanan yan. Mayroon ng gasoline station. Matagal na pala ito. Medyo in-upgrade lang. Yan. Patawid na po tayo ng Pulo ni Sara. Then i-update din natin sa inyo yung ginagawang tulay dito. Ayan may ano na. May column na magkabila. Di ba? Tapos ito lalagyan to ng girders. Ayan, kamukha po yung inyong nakikita doon sa kabila. Meron pa tayo natitirang baterya, ay kuhanan po natin siya rito.
Yan. Samantala, sa mga ngayon lang napagawin sa ating pong munting channel, ay wag niyo po sanang makalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating pong munting channel. Malaking tulong po yan. At pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Up next po natin, pupuntahan po natin yung bayan ng Bailen. Kadugsong pa rin po nitong east-west. Yun naman pong construction of missing link dyan na na-share na natin sa inyo nung nakaraan. Hopefully maganda-ganda na po yung development dyan. Sana subaybayan nyo pa po yung ating pong vlog hanggang dyan sa dulo, no? At ito, sisilipin natin yung intersection na po ito. Yan, mayroon pa isang right of way dito. Tingin ko hindi pa. Yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo pong pagtitiwala at pagsubaybay. Itong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala, mag-ingat po tayo, lagi tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. See you po in my next vlog, God willing. Basta bye bye.